All your promises won't let go of me. All your promises won't let go of me. Promises will let go of me.
bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Lord, I'm weak and poor. All I have is you. Every single breath. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, but it's all about you. Again, I'm coming back. It's all about Heart of worship. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, but it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. It's not about us. Because the word says you must increase and we must decrease. As we continue to walk in your path, nawa Panginoon, kayo makita sa buhay ko namin. And ourselves will just fade away. Maraming beses mga kapatid, hindi po ang Panginoon ang priority po natin. Many times. Check your priorities in life. Is it God first? Because that could be an idol in your life. Today as we sing again, I'm coming back to the heart of worship. Let's come back to God. God naman kalayo ang inyong nilakad away from Him. God is still there, watching you to come back, appealing that you would come back. Ganun po kamahalan tayo ng ating Panginoon. That's how much He loved and cared for all of us. Let's sing the song once again, coming back to the heart of worship. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm so
sorry, Lord, for the things I made. And it's all about you. It's all about you. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. But it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about your love, your grace, your forgiveness. Sing it out. It's all about you. It's all about you. It's all about you. His stubborn love to all of us, never letting us go. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Thank you, Lord. Thank you, God. It's all about you. It's all about you. Thank you, Jesus. It's all about you. And so, Father, may the words of our mouth, the meditation of our hearts be pleasing before you. Sumanang ito. We came, many of us came, na may mga nabigatin sa buhay, mga problema, but still we found ourselves running to the cross, asking, seeking, and knocking. Sapagkat sa iyo lamang, Panginoon, we can find mercy and grace in time of our need. We thank you, Lord, that this morning there are so many needs presented here, but your grace and love abound so much na lahat po kami, Panginoon, ay makakamit ng katugunan sa mga panalangin na yan. Salamat, O God. Thank you for this wonderful opportunity of just lifting the name of Jesus in this place. Thank you, Lord, for every Friday morning we are here as one family, as one congregation, lifting up the King of Kings, the Lord of Lords, at walang iba. We love you, Father. We bless you. We honor you. We give you praise. And we are ever so careful to give you all the praise, the highest praise, the glory, and the honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Will you speak? Proverbs 29, verse 2. Sabi po rito, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Kapag matuwid ang namamahala, nagsasaya ang madla, ngunit matamlay ang bayan kung ang pinuno ay masama. Pagpalain po ng Panginoon pagkabasa ng kanyang salita. Panginoon, maraming salamat. And today, Father, I will be meditating on a very important subject matter, O Lord. Because whatever decision that we'll be making, God, it will affect the next 6 years of our country. And as Christians, Lord, hindi po kami sasabay sa iba't ibang uri po ng kaisipan. Hindi po kami sasama and just flow with what the majority is thinking. But Lord, will be holding on to your promises. To your word, O Lord, nung kami titingin. Ano nga ba ang iyong nais na standard o batayan
sa pagpili po namin ng aming mga magiging leaders ng aming bansa. Maraming salamat po, Panginoon. Pangunahan po niyo kami at nawa, Lord, we will be using all of these guidelines as we go to the polls. Maaring mamaya, maaring bukas, maaring sa linggo, or sa Lunes para i-cast po namin ang aming mga boto sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic ngayong umagang ito is the blessed opportunity to make a wise and godly choice. No? O kaya, does character counts? Purihin po ating Panginoon na tayo mabinigyan niya ng free will choice. Hindi po tayo robot na kapag pinindot ng button, gagalaw po tayo pakaliwa o kaya pakanan. Mayroon po tayong sariling kaisipan. And the Lord respects. The Lord respects yung ating free will choice. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon. And the choice that we'll be making is either it would break us or it would make us. Kaya po ng choice ni Adam and Eve sa Garden of Eden, it's either kainin nila yung bunga ng punong kahoy na yon or not. Ano? It's a choice that they have to make. Ang ating Panginoon ay nandoon pero hindi niya tinabig yung kamay ni Eva para kunin niya yung bunga ng punong kahoy, but God respects. But whatever decision that we'll be making ay meron pong resulta o meron pong bunga. Diba? If we decide the right thing, ito ang magiging bunga. But if we decide to go against yung salita po ng ating Panginoon, maybe at first ay hindi po natin makita ang pagkilos ng kamay ng Diyos, to either reward us or to punish us, but it will come to pass. And we will be reaping yung bunga ng ating mga choices. Mga kapatid, ang ating pong bansa ay nasa isang very critical stage. No? At talagang, ang eleksyon ay talagang very divisive. And hindi lamang yun, maging ang mga leaders, mga evangelical leaders, mga pastor, talaga namang pag nag-post, talaga namang they are so passionate para sa kanilang mga kandidato. Sabi ko, ang gandang, this is a very good a characteristic ng isang pastor. Passion. Passionate. Sana passionate tayo sa ating Panginoon. Ay, hindi ko sila ibinabatikos. Sana kung yung ganong passion ng ating ibigay para makilala ng mga tao ang ating Panginoon, siguro maraming magbubunga ito ng maraming taong makakilala sa Diyos. Minsan nakipag-away pa yung mga pastor nga talaga namang nabibiglan lumalabas na yung Dahil medyo talo na sa usapan medyo may mga word na lumalabas na hindi tama. O kaya mga Christians, Mga Christians, hindi natin iniisip ko ng mga pinupost natin. But sometimes ay hindi naman yun batay sa Word of God. Hindi tayo nagiging mabuting testimony. So, it is very, very critical that we'll be choosing the right kind of leader sa May 9. Okay? Kailan maging tama. Pero ang FLCC, gaya po sabi ko kanina, hindi po tayo mag-endorse ng sinumang kandidato. No? And even if you will ask me, I will not tell you kung sinong iboboto ko. No? Dahil it's a private matter. Yung aking pinapanalangin. Hindi ako magsasabi sa inyo, iboto mo sa ganito. You have your own free will choice. Kaya nga, ngayong umaga magbubulay-bulay po tayo. Mayroon po tayong mga guidelines na pagbubulay-bulayan. Hindi in favor or against sa isang kandidato, but these were taken from the Word of God na maaaring maging magandang basihan po natin upang makagawa po tayo ng tamang pagpipili. At sabi ko nga bilang inyong pastor, I must guide you. Dahil kung hindi ko ginawa, ay talagang nakukonsensya ako kung bakit hindi ko ginawa. But then later on, pag nagawa ko na, naibahagi ko na ito, ay makakahinga po ko ng maluwag. It's either for you to follow yung guideline na yun or not. Wala na sa aking, hindi na sisigilin ng Panginoon sa aking dugo. Kayo na ang bahala. Lahat ng mga kandidato ay may kanya-kanyang mga issue. Talaga
Talagang naguguluhan na tayo. At dahil sa mga isyong ito, ay sometimes we believe yung issue sa isang kandidato, and yet we close our eyes on the issue doon sa ibang kandidato. Kaya yan yung batayan natin, hindi pantay yung ating pagtingin. Kaya anuman ang mangyayari, anuman ang mga issue na yan, ay basta. Di ba? Ganun po eh. And that's not the right kind of, or that's not the right way of choosing kung sino ating magiging mga leader. Kailangan maging open po yung ating mga mind, yung ating mga heart. Is this what the Word of God is saying? And if this is what the Word of God is saying, it's either sundin po natin or not. And gaya po sabi ko kanina, we will be reaping the consequence, not only as an individual, but as a nation. Meron pong tatlong uri ng mga Pilipino na botante sa ngayon. Ang unang uri po ng mga Pilipino ay yung sa unang tirada pa lamang doon sa isang kandidato na hindi yun ang kanilang nasa pusong iboboto, immediately they believe. Totoo yan. No? Kahit na wala pang maraming ebidensya, totoo yan. No? Pero pag nagkaroon naman ng issue tungkol sa kandidatong kanyang iboboto, hindi totoo yan. Diba? Kahit na wala namang mga ebidensya o baka mayroong mga ebidensya. Kaya yung mind ng mga tao ay talagang kumbaga biased. Pero mayroon ding mga tao na indifferent. The third kind of people are those who are indifferent, who say, well, what does it matter? Walang halaga sa akin yan. Nagnakaw man yan, babaero man yan, pumatay man yan, it doesn't matter. What's important is, sabi ng mga ikatlong uri ng tao, ang mahalaga ay umunlad ang ating bayan. Mawala ang mga kriminal. Mawala ang drugs. Diba? Di bali na, kahit na babaero, kahit na ito ang uri ng pagkatao ng kandidato, what's important is yung ninanais po natin na end result. Naintindihan po natin, yung ganong uri po ng desperation ng mga Filipino. Dahil nga nagkalat po ang mga krimen, drugs, nakakatakot po madaling, di ba, sa Maynila, daming nire-rape, yung mga taxi driver, magtataxi ka, tapos hold upin ka na, nire-rape ka pa, mga hino-hold up, mga inaakyat bahay, naglipa na ang mga kriminal, graft and corruption. Sawa na tayo, di ba? Umaayon na rin po tayo na kahit na hindi tamang pamamaraan yung mangyayari, umaayon na rin tayo para mawala lang itong mga bagay na ito. Ganun po, kaya nagkaroon po ng bandwagon Ang ganda po ng na isang kandidato I will eradicate criminals. I will eradicate drugs. Maganda. Because this is what the people wanted. Di ba? Pero ang mangyayari po nito ay after na manalo, after na nakuha po yung result ng eleksyon at nanalo na po yung mga tao po na may ganong klase ng plataforma, magagawa kayo nila ang mga bagay po ito. Or maybe baka tayo po ay maging biktima ng mga ito. Alam po nyo ng martial law, sino pong buhay na nung panahon ng Marcos? Isawang-sawa po tayo sa mga nangyayaring mga noon, kaya't ang daming mga krimen, ang mga komunista po ay talagang lumalakas at lumalakas. At si Presidente Marcos po ay nabigyan ng wisdom ng Panginoon, i-declare ang martial law. At bilang mga kabataan noong panahon na yon, ayaw po natin yan Kailangan po yung freedom, Kahit na umayos naman during the early times, umayos naman po dahil nagkaroon po ng martial law Pag di ka umayon dun sa batas ay hinuhuli ka, minsan marami po ang mga nawawala na lamang. Kaya nga marami po ang talagang umayon na rin dahil nangyayari naman yung end result na nais po ng mga tao na tumahimik po ang ating bayan. Pero after that, ano pong nangyari? Nagkaroon po na tawag na paglabag sa mga
karapatang pangtao. Sumobra po. Maganda si start. And then, later on, ay hindi naging maganda ang resulta. It's not because yung tagapanguna ay nag-iba ng kanyang prinsipyo, but because of those people who have been implementing yung mga supposed to be na mga batas na nais ng Pangulo na mangyari. Hindi po nakayanan ng nakaupo sa Malacanang na subaybayan ang ating buong bayan. Kaya yung kamay na bakal nagdulot pa ng mas matinding mga pighati sa puso po ng mga Pilipino. Ito po yung bagay pong iniiwasan natin. Well, huwag po nating sabihin na kahit anong pamamaraan ng iboboto o yung may iboboto pong presidente. Basta ang mahalaga, magawa niya yung ninanais ng ating puso. It doesn't matter kung ano ang kanyang moralidad, kung ano yung kanyang pagkatao. Hindi po yun totoo. At maaaring sabihin po natin, yung bagay nito ay maaari ating tanggapin kung hindi po natin kailangan ng Diyos. If we don't need God to bless yung pamumuno o yung pagpalain ng Panginoon ang ating bayan, ay maaaring sabihin po natin na hindi ating kailangan yung ganong pagkilos o presensya ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, apart from me, you cannot do anything. Wala tayong magagawa. Kaya nga, dito sa eleksyon na ito ay parang nawala sa picture ang ating Panginoon. Diba? We believe that He is the answer sa lahat ng mga bagay. We believe that when we pray, when we humble ourselves as Christians, we pray, seek His face, and turn from our wicked ways. Sabi ng Panginoon, I will hear from heaven, I will forgive your sins, and I will heal your land. We all know Jesus Christ is the answer sa lahat. Hindi tao ang kasagutan. At kung ating Panginoon nagagamit po ng tao, He should be somebody na naniniwala sa mga salita ng ating Panginoon, somebody who believe na kailangan niya ang Diyos sa kanyang pamumuno. Pero nangyayari kasi, nakafocus tayo ngayon sa personality ng mga tao. I'm not talking about any candidate, but inaano ko lang na ang ating Panginoon ay nawala sa eksena totally sa eleksyon na ito. Siya ang kasagutan. Walang magagawa ang sino mang namumuno kung wala ang ating Panginoon. Apart from the Lord, we cannot do anything. So, it's very, very important na malaman po natin para maging magandang patayan ng ating pagboto. Ano ba ang uri ng karakter that God requires? Anong uri ng pagkatao ng isang nag-aspire na maging leader ang ninanais ng Diyos? Pangalawa, malalaman din po natin that there is a choice that God respects. Okay? So there is, number one, a character that God requires. Secondly, the choice that God respects. And thirdly, there is the control that God reserves to Himself. There is the control. At makikita po natin dito, mamaya, ating ipapaliwanag ang lahat ng mga ito. Ngayon, dumako po tayo, the character that God requires. Hindi po ito inimbento ni Pastor June. So, open up your Bibles at tingnan po ninyo kung ano bang sinasabi ng Biblia tungkol sa uri ng pagkatao ng isang leader na ninanais po ng ating Panginoon. Ang unang-una, a leader must be a man of righteousness. Isang uri ng leader na makatuwiran, righteous. O sabi ng iba wala namang righteous, no, not one. Diba? Hindi, we're not talking about yung righteousness na ganun, na sabi ng Panginoon ang ating righteousness ay gaya ng isang maraming basahan. Because we are comparing it with the righteousness of God. No? Pero sinasabi po ito bang taong ito ay makatuwiran. Makatuwiran. No? Does he do justice? And does he use his powers correctly? Is he a just leader
gagamitin ba yung kanyang kapangyarihan sa tamang perspective? Proverbs chapter 16 verse 12. Kasuklam-suklam sa mga hari ang gumawa ng kasamaan, sapagkat ang luklukan ay natatatag sa pamagitan ng katuwiran. Well, may binabanggit po rito ang isang hari, but then, we are talking here about leadership. Yung pamunuan ng isang bayan. And a political leader is somebody who should be a minister of the Lord. Siya po ang inilagay doon upang isagawa. Pangunahin po ang layunin ng ating Panginoon. And of course, ang layunin ng Panginoon ay ang kanyang bayan. Ito po ay maging maunlad, magkaroon ng pagkakilala sa Kanya, at tanggapin siya o kilalanin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. That is the will of the Lord sa anumang mga bansa. We are declaring that Philippines is for Jesus. Okay, declaration lang, pero nagiging katotohanan ba yan? So, it requires a leader who respects, who knew that what the nation needs is none other than the Lord Jesus Christ. I mean, I'm not talking about any kind of candidate. 5 kandidato po yan at talagang nagipagpatayan, nagipagmuraan para ang kanyang kandidato po ay may taas po niya. Hallelujah. So, a political leader is somebody who should be a minister of Almighty God. Because he will be acting for God. And therefore, he should do justice and uses his powers rightly and correctly. Kayo po ang bahala magtimbang-timbang. Ang mga pamamaraan ba nila ay naayon ba sa una, sa saligang batas, at pangalawa, doon sa mas mataas na uri ng batas, walang iba kundi ang ating Panginoon. Nais natin mawala ang mga kriminal. Okay, di ba lahat po tayo? Pero mayroon pong tamang mga pamamaraan. Nais po natin mawala ang mga drug lords. Nais po natin umunlad ang ating bayan. May mga tamang pamamaraan. Hindi naman sa atin nakatakot po kayo, magkakaroon po ng mga iba't ibang mga senaryo. Kung mangyayari po ng ito na hindi magiging tama ang pamamaraan na ito ay labas doon sa saligang batas, labas sa batas na sinusunod po natin, mayroon pong malaking kaguluhan sa ating bayan. Proverbs 29 verse 2, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Kapag matuwid ang namamahala, nagsasaya ang madla. Ngunit matamlay ang bayan kung ang pinuno ay masama. I'm not judging anyone. Hindi ako nagsasabi, diba, mayroon ako nababasa kung sinong hindi nagkasala, ikaw ang unang pumukol ng bato, diba? Yung something like that. Tayo po lahat na nagkasala. I'm not telling you na masama yung mga taong ito. But then, kung wala ang Panginoon na siyang mamamatnubay, magiging pangunahing guide ng mga leader na ito, anything can happen. Okay? Number 2, a leader must be a man of wisdom. I believe, mga matatalino na itong ating yung mga leaders na ito. I believe. Pero, ano ang degree ng wisdom? Yung bang wisdom ng mundo? 2.5 ngayon ang wisdom ng mundo. Pero ang wisdom po na sinasabi ng banal na kasulatan is, sabi sa Proverbs 8:12-16, nagsasalita yung wisdom ay, wisdom dwell together with prudence. I possess knowledge and discretion. To fear the Lord is to hate evil. Ito po yung uri ng wisdom na kinakailangan pong mamalagi sa isang leader. To fear the Lord is to hate evil. I hate pride. Wisdom hates pride and arrogance, evil behavior, and perverse speech. Sabi niya, ang isang taong may wisdom ay kinamumuhian niya yung pagiging arrogante, yung masamang asal, yung pananalitang hindi maganda. Counsel and sound judgment are mine. I have insight. I have power. By me, kings reign, and rulers issue decrees that are just. By me, princes govern. Hallelujah. Yung pang sinasabi ng Panginoon, hindi po yung wisdom na
yung makalamang ka sa iyong kapwa o yung wisdom na kung paano ka yayaman, kundi ang wisdom daw, ito yung sabi ng Panginoon ng wisdom. Wisdom possesses knowledge and discretion. Wisdom fears the Lord and hates evil. Wisdom hates pride and arrogance. Wisdom hates evil behavior and perverse speech. Dahil sa wisdom, ang mga hari po ay nananatili sa kanila pong paghahari. The Lord is saying, dito po sa Proverbs, that any leader should reign. Kailangang mamahala po siya na may wisdom na galing sa Panginoon. Ang ating bayan kailangan maging malakas sa economy. Pero alam niyo ba, sabi sa Proverbs 16 from 15 to 16, when a king's face brightens, it means life. His favor is like rain cloud in spring. Okay, pakinggan niyo, verse 16. How much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver. So it would be much better for us to gain wisdom coming from the Lord kaysa yung makita po natin na mayroong paglago yung ating ekonomiya. Dahil ultimately ay mayroon pong hangganan at may mga bagay pa na maaaring mangyari. But then, if we gain wisdom coming from the Lord, that wisdom will enable us to think on what the best way to do para patuloy po na lumago yung ating economy, patuloy na umunlad ang ating bayan. Isa pong ekonomista ang nagipag-usap po sa isang presidente sa South America. Ang South America at saka North America. Ang North America, ito po yung US. Ano? South America, yung mga Brazil, yung mga Argentina. At sabi niya, nakikita ko, medyo magkapareho naman ito. No? Ang South America at saka North America, they have great people. No? They have great wealth. Maraming mga minerals, mga natural resources. Ano kaya ang pinagkaiba? Bakit ang North America ay maunlad, samantalang ang South America ay hindi maunlad? Pareho rin naman. Matatalino yung mga tao, may mga pinag-aralan, mayayaman ang kanilang lupain. Pero sumagot po yung South American president, sabi niya, you know, it is because yung mga tao na dumako sa inyong bansa, sa North America, are people who are seeking God. Samantalang mga tao po na dumako sa South America are people who are seeking gold. Yung pang difference eh. Number 3, he must be a man of absolute honesty. Absolute honesty. The leader should speak the truth. At sana naman, mga mamamayan, tingnan po nating maigi na hindi yung tayo ay blinded sa ating pagsunod. Kung tama nga naman pala yung ganun, it will really affect yung ating magiging future. Kaya do not be a blind follower, but Lord, give me the wisdom, Panginoon, na makilala ko, i-reveal mo ang pagkatao ng taong ito, Panginoon, upang hindi ako makagawa ng isang maling decision sa aking pagboto. Pero I would rather choose somebody na naipag-pray ko na, yung may kapayapaan sa aking puso. No, that I know God is in control. So kailangan pong leader should speak the truth. Proverbs 17:7, eloquent lips are unsuited to a godless fool. How much worse lying lips to a ruler. Ang marilag na pananalita ay hindi nagiging mabuti sa mangmang, lalo na ang magdarayang mga labi sa isang pangulo. So we should always speak the truth. Proverbs 20:28, kagandahang loob at katotohanan ay nagpapalagi sa hari. Ano? Ano ang nagpapalagi raw sa hari? Ano ang nagpapalagi sa isang pamunuan? Ano sabi nito? Kagandahang loob at katotohanan. Alam po ba ninyo, all of us knew, ang author po ng kasinungalingan ay ang Diablo. Is the father of lies. And the Lord Jesus Christ, siya ang katotohanan. At bilang mga Kristiyano, wala nang, kumbaga sabi na no-brainer. Hindi na kailangang pag-isipan pa.
Sino yung ating susundin? Yung bang katotohanan o yung kasinungalingan? Siyempre, ang katotohanan, wala iba kundi ang ating Panginoon. And then, fourthly, a leader must be a man who chooses wise leaders. Kaya hindi lamang po yung mga leader na yung ating titingnan, sino ba yung mga taong nakapaligid sa mga leader na ito? That's very, very important. Si Marcos noon, well, kumbaga, talagang he is matalino, maganda yung kanyang mga plano, mga proyekto, pero nakaligtan po natin tingnan yung mga nakapaligid na tao sa kanya. And many times, more often, ang mga problema ng isang panguluhan ay nagsisimula sa mga tagasunod. Kung mali ang pagpili ng Pangulo sa kanyang mga tagasunod, yung kanyang mga advisors, it will affect ang kanyang pamumuno. A leader is known by the helpers he chooses. That's why if a leader will choose people with questionable morality and personality or character, it will surely affect. Alam niyo si Pinoy, I believe maganda yung kanyang heart. He had accomplished so many things. Hindi ako nagkakampanya, no, ng yung iboboto. Pero maganda yung kanyang idea na mangyari sa ating bansa. And yung ating country under his leadership ay talagang umangat yung ating economy at yung rating po ng mga international financial institutions, yung ating mga credit rating ng bansa ay talagang tumaas ng tumaas, naging positive. Dati siguro nasa negative, nasa C- o C+. Ngayon tumataas. Ang ibig sabihin, ang pagtitiwala ng international community ay maganda sa ating bayan. Pero despite the fact na maganda ang ating mga rating, ay ang dami namang kapalpakan nangyayari. Hindi naman si Pinoy kundi yung mga tao na kanyang pinili. Diba? Mga kaeskwela, kabarkada, mga kasama kasi mahilig sa shooting partners. So, part po ng prayer natin is that sino man ang manalo is that he will appoint godly leaders. Dahil kung hindi godly leaders, mauulit na naman yung mga pitaf na yan. Mauulit na naman yung mga graph. Wala nang katapusan ang demandahan. Number 5, napakalaga po to, Proverbs 31 from 1 to 3. A leader must be a man of sexual morality. This is very, very important. Sabi sa Proverbs 31, 1 to 3, the saying of King Lemuel, on inspired utterance his mother taught him, listen, my son. Listen, son of my womb. Listen, my son, the answer to my prayers. Do not spend your strength on women, your vigor on those who ruin kings. Sa Tagalog po, sa verse 3, huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae o ang iyong mga lakad sa lumilipol sa mga hari. Mga immoral, mga immorality destroys kingdoms. It destroys kings. It destroys leadership. Kaya tingnan po natin, hindi yung tayo po'y tumatawa, may mga kwento-kwento po, yung nakaraang mismong kandidato po nagsasabi, ito, ganyan-ganyan. Tayo may tuwang-tuwa. Minsan paglapastangan sa mga, at minsan mga green jokes, adult na mga jokes, tuwang-tuwa naman tayo. Kasi, yun po ang magiging kalakaranan ng mga tao kasi kung okay na po sa atin ang leadership ay ano man ang kailangang gawin sa moralidad, paano po tinaasahan ng moralidad ng mga mamamayan ay tataas din po ang antas. Gagaya na rin tayo We just laugh sa mga jokes na hindi naman magandang mga jokes. So what would prevent our children, yung ating mga anak, who are future leaders for our country, ano ang kanilang magiging batayan ng kanilang morality, ng kanilang moralidad? Mag-isip-isip po tayo. Kung isang leader po ay walang personal na moral standard,
paano siya makapaglagay ng isang moral standard ng isang bayan. So, hindi po ako against. Ito po yung ini-impress ng Panginoon sa aking puso. It's up for you to decide. Sabi ko nga, at least after this, makakahinga po ako ng maluwag. At least I have told you about this. Kung sinong manalo, I will support. I will pray for him. Ang isang leader ay makikilala po natin sa lumalabas sa kanyang labi. From the abundance of the heart, the mouth speaks. Ito po. Pangalawa, the choice that God respects. A leader must be a man of righteousness. A leader must be a man of wisdom. A leader must have absolute honesty. A leader must be a man who chooses wise leaders. And a leader must be a man of sexual morality. There should be a man who respects women, a man who respects the family, a man who would not make a joke out of yung mga nangyaring hindi mabuti o hindi maganda. And we should not be laughing at it, especially kung tayo po ay mga Christian. Although He requires for us to vote for a person na mayroon itong mga characteristics na ito, but then the Lord also respects our choice to elect an ungodly leader. Halimbawa, nagkamali po tayo. Naka-elect po tayo ng taong walang character. He respects it. But iba yung respect kaysa yung approve. Though the Lord respects your choice, but He doesn't approve of your choice. Sabi sa Hosea 8:4, they have set up kings, but not by me. Sabi ng Panginoon. They have set up kings, but not by me. They have made princes, and I knew it not. Naglagay sila ng mga pangulo, pero hindi ako ang naglagay sa kanila. I respected their choice, but I didn't approve of it. It is not my will, sabi ng Panginoon. At ito ang magiging epekto kung ating pong ginawa yung bagay na hindi kalooban ng ating Panginoon. 1 Samuel chapter 8 verse 18. And ye shall cry out in that day because of your king which you have chosen you. And the Lord will not hear you in that day. Dadating ang panahon na kayo tatawag sa Panginoon, Lord, mali ang aming pinili, Panginoon. Dahil nakita nyo ang epekto ng maling pagpipili na hindi nyo kinonsider ang kalooban ng Panginoon, ang standard ng ating Panginoon. There will come a day wherein you will be crying out to the Lord and say, Lord. But then the Lord said, the Lord will not hear you in that day. At sinasabi ng iba, kung manalo itong isang kandidato, di ba? Isasali sa government yung mga makakaliwa. Pauuwin si Joma. Ang mga rightists ba, mananahimik ba ang mga rightists? Sa gobyerno kasi mayroon tinatawag na leftist, makakaliwa. Mayroon mga rightists. Yun yung mga, hindi pwedeng magsama ang rightists at leftist. Kaya ang mga senaryo is either magkaroon ng kodita, o sabi naman yung isang president, nagpapaboto bilang presidente, I will declare a revolutionary government. Ano ba ang revolutionary government? Ang Kongreso po ay mag-dissolve. Wala nang patas na iiral. Kumbaga nung panahon ni Marcos, proclamation. A committee will be the one who will govern the whole of the Philippines at gagawa sila ng mga batas by means of proclamation. That is a revolutionary government. I'm not dissuading you not to vote for that person. Boto nyo kung yan ang ng heart ninyo. I respect. And God respects. Kayo na may binigyan ng wisdom ng Panginoon. I respect your wisdom. I respect your thinking. I respect your choices. Kailangan po natin ang Panginoon. Kaya tingnan po natin. Kaya napakalaga na gumawa po tayo ng tamang choice. God respects our choice, especially so if He doesn't only respect, but He also approves of our choice. Okay, pangatlo po. Ay sabi nga pa rito, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked
very full, the people mourn. Anong gusto niyo? Mag-rejoice or mag-mourn? God is still in control. God is still reign. Siya pa rin namumuno. Siya pa rin yung hari. Kahit na sino ang mailagay dyan. Pero tinan po natin sa Isaiah 40:23, He brings princes to naught and reduces the rulers of this world to nothing. Ano man yung ating mga binoto, ano man yung ating mga pinili, nasa kamay pa rin ng Panginoon. Ultimately, kung sakali mang mapunta sa mali yung pamumuno ng susunod na presidente, kikilos ang ating Panginoon. Hallelujah. Pray for revival. Prepare for survival. And we have to get ready for His arrival. Amen. Tumayo po tayo lahat, tayo po'y mananalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. Lord, we have come to a point wherein we will be choosing the next leader of our country. At kung sarili po naming emosyon ang aming gagamitin, sarili po naming kaisipan naming gagamitin, Panginoon, kami po'y magkakamali. At hirap, Panginoon, ng aming pagkakamali yan ay magbubunga ng lalo pang kahirapan sa aming bayan. Kaya naman, Lord, we wanted your will, we wanted your guidance, O God, on this. Kayo kami umaasa, Panginoon. Kaya naman, Lord, kumilos na sa puso ng bawat isa. Kumilos ka, Panginoon, sa lahat ng mga Pilipino. Nasa kalang pagpunta doon sa voting place, ay nandoon ang wisdom na galing sa iyo. Na kanila pong napagbulay-bulayan, napagtimbang-timbang. Ang mga qualification, mga character, Panginoon, mga pangako, mga plataforma, ng lahat ng mga kandidato pong ito. So that as they will be shading, Lord, that marking, that circle, O God, na ito nga talaga ang iyong kalooban. Maraming salamat, mahal mo ang aming bayan. At nawa, Panginoon, ang susunod po na pamunuan ay mga taong mayroong pagkatakot sa iyo. Na ikaw ang kanilang pangunahing advisor, O God. Ang iyong mga salita, ang iyong banal na kasulatan ang kanilang sasaliksikin upang sila po ay magkaroon ng tamang mga desisyon sa kanilang paggawa. Upang, Panginoon, hindi lamang mapaunlad ang aming bayan, kundi ito, Panginoon, ay tunay nga na pagpapalain mo. Dahil ikaw ang Panginoon, ikaw ang kinikilalang Panginoon ng bayan naming Pilipinas. I pray whoever will be elected, that he will subject himself sa iyong kapangyarihan. That he will acknowledge, O God, that apart from you, he cannot do anything. I pray that you will give him wisdom. I pray that you will give him also wisdom in choosing people who will be helping him sa kanyang pamumuno. I pray that he will be an inspiration, Panginoon, sa pamagitan ng tamang moralidad, ng tamang pananalita, ng tamang pagkatao. He will be an example. He will be emulated by all. That everyone will be proud of him as a Filipino. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito as we go, Lord, at to partake sa banal na hapunan. Saliksikin mo ang aming mga puso, Panginoon. I pray that anumang mga kasalanan, Lord, na sa ating mga puso ay i-expose po ninyo upang walang anumang maging hadlang sa aming pagkakaisa sa dulang po ng banal na hapagkainan ito. Maraming salamat po. Ihanda po niya ang mga puso. Mayroon pong dalawang elemento na ating gagamitin. Ang tinapay po ay larawan ng katawan ng Panginoon. Hindi po ito nagiging katawan ni Kristo. At meron din pong katas ng ubas. Ito po ay larawan ng dugo ng Panginoon na nabuo sa krus ng Kalbaryo. Okay. So, tayo po ay dadako sa ating pagkain ng tinapay at pag-inom ng tubig. Sapagkat tinanggap po sa Panginoon ay siya po naman nagkakalog sa inyo. Anong gabi siya pinagkakalog sa inyo kumuha ng tinapay? Kaya ito ang pinagpira-piraso. Ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi itong aking katawan na nasugatan ng dahil sa inyo. Kainin ito bilang pag-alala sa akin. Matapos silang kumain, kinuha niyang copa. At muli siya nagpasalamat sa kanyang amang nasa langit. Ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi ito ang copa ng bagong tipan ng aking dugo. Inumin niyo ito bilang pag-alala sa akin.
Sapagkat sa tuwing inyong kinakain ang tinapay at ininom ang kopa, ay inyong pinapahayag ng aking kamatayan hanggang sa aking muling pagbabalik. Panginoon, pagpalain po yung mga elementong ito, and as we partly look at Lord, ay aming madama, maipaalala sa amin na yung dakilang pag-ibig that you came, Lord, to give us an abundant life and an eternal life. In Jesus' name. Amen. Ang tinapay po ito ay larawan ng katawan ng Panginoon na nasugatan ng dahil sa ating makaramdaman. Kainin po natin ito bilang pag-alala sa Kanya. Ang katas ng ubas, larawan po ito ng dugo ng Panginoon na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Inumin po natin ito bilang pag-alala sa Kanya. Hallelujah. Panginoon, today, once more we proclaim that you are the Lord of FLCC. You are the Lord of the whole, of this whole country. You are the Lord of the Philippines. Panginoon, patawarin mo kami that so many times ay nandun yung hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaintindihan, na minsan napipikon ang iba, Panginoon, dahil lamang sa mga kandidatong ito. Panginoon, right now, salamat po na ibinalik mo kami sa tamang perspective. That you are the one who reigns. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat, Panginoon. At ikaw ang pinagmumulan ng mga qualification na ito sa isang future leader ng aming bansa. Maaaring hindi man sila mga perfect. But we pray, Lord, that they will acknowledge you. That it's only through you, Lord, na sila ay makakapamuno ng maayos, ng naayon sa iyong kalooban. And what we can do as Christians is to pray, Lord, and to support whoever will be elected. Support them, pray for them, that they may have the wisdom coming from God to be able to rule and to reign in accordance with your will. Kaya, Panginoon, naway maging mapayapa po ang halalan, maging maayos, at walang mga anumang mga troubles o God, walang brown out, walang mga pagnanakaw ng mga o pag-atake sa mga voting places. Kaya salamat po, Panginoon, because you are the one who reigns in the whole country of the Philippines. We are looking forward, O God, for a peaceful and orderly election, Lord. Thank you for giving the people the wisdom. At Panginoon, mangyari nawa ang iyong kalooban. Inahamil ko sa iyo, aking mga kapatid, sa aming pansamantalang paghihiwalay, pangunahan mo kami at maka-uwi sa aming matahan na naligtas sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po sa iyo pang lahat ng papuri. At sa Kanya na magagawa higit sa lahat na maaari natin hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sumakan niya ang lahat ng kapurihan sa pamamagitan ng Kanyang Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Nawa ang pag-ibig ng Ama at ang biyaya ng ating Panginoon Kristo at ang fellowship ng Holy Spirit ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman sa ngalan ng Ama at ang Anak ng Espiritu Santo. At po tayo magsabi ng malakas na Amen.